ang intensyon nila ay budulin tayo. Yun ang pinaka-intensyon ni Koting natin. Sila ang nagkamali kasi binudol tayo ng mga buwaka ng Genimis. Sabi ko nga, kung babalikan ko lang yung time and the effort na sinayang ko sa hinayupak na pamilyang ito. Bakit ganito na lang ang galit ni Maharlika sa pamilya Marcos? Ayon kay Maharlika, nabudol ni Bongbong at Liza Marcos ang Pilipino. Sa pahayag ni Maharlika, walang natupad sa pinanggako ni Bongbong Marcos noong siya ay tumatakbo pa bilang presidente. At ayon pa nga kay Maharlika, si Bongbong Marcos ay sunod sundoran sa kanyang asawang na si Liza, kaya nagkagulo na ang pagpapatakbo ng ating gobyerno. Ito ang aalamin natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Sinabi din ni Kuting yun. So, lahat ng mga sinabi niya na digital infrastructure, i-unite natin ng mga tao, di ba? Nakalimutan niya lahat yun. Kasi nga, sunog ang kanyang jutak dahil the very intention nila talaga, without us knowing, talagang ang intention nila, mga palangga, ay talagang what? Ang intention nila ay budulin tayo. Yun ang pinaka-intention ni Koting. Sabi ko nga, kung alam lang nating lahat, 'di ba? Kahapon may nakausap na naman ako. Nagkamali ba si Inday? Walang pagkakamali si Inday na nakipag-team up siya. Maaring nagtigas-tigasan ng ulo ni Inday nung panahon kasi si Inday mas bata pa sa akin yan eh. Kasi maari nung time na yon nang nabudol siya ng pag-uusap nila Senator Amy na ang inilatag sa kanilang mga deal is para talaga sa tao. Right? Siguro, syempre sa mga ganyang pag team up, may mga deals yan na ito gagawin natin para ayusin natin yung ganito, ganyan. O kunyari, ito ikaw sa energy, ikaw sa education, ganyan. May mga deals yan, mga palangga. Kaso lang, hindi nila tinupad. So, hindi tayo nagkamali. Never nagkamali si Maharlika. Kayo, nung sinuportahan natin. Sila ang nagkamali kasi binudol tayo ng mga buwaka ng Genimis. Sabi ko nga, kung babalikan ko lang yung time and the effort na sinayang ko sa hinayupak na pamilyang ito. 'Di ba? Inuwian ko noong 2017 nung in-invite ako ni Senator Amy sa kasal ng kanyang anak. It's an honor back then. Namasahe ako from LA to the Philippines nang hindi ako nanghingi sa kanila na, o baka naman, walang ganon. Actually, lahat ng mga uwi ko from LA ay talaga namang personal ko, wala kayong masisilip sa akin. Ang masisilip nila sa akin, utang. Walang kung sino nagbayad or whatsoever, utang lang ang masisilip nila sa akin, palangga. So, wala tayong pagkakamali doon. Ang pagkakamali sila, isang malaking dagok sila dahil binudol nila ang Pilipino. Di ba, pinaasa na ang Duterte, team up, continuity, i-continue natin ang mga magandang nagawa ni Duterte. Di ba, may yung Dolomite dyan. May nag-report sa akin, ang Dolomite ngayon, pinababayaan. Di ba? It's the same thing. Yung mga inumpisa ni Duterte, kakalimutan nila. Tignan mo yung malasakit center ni Bongo. Kung tutuusin, dapat ituloy nila yan. Kaya yan ang problema. Kasi hoda kung si Bongo ang nag-start niyan, kung maganda ang intention niyan para sa Pilipino, dapat tuloy-tuloy yan. Oh, anong ginawa ni Lisa Smugs? Yung love for all niya. 'Di ba? Na kunyari ay nagbibigay sila ng tulong sa Pilipinas sa mga tao, pero anong ginawa niyang hinayupak na yan? Pumunta ng Bataan, nag-love for all. Anong mahal pa ang ginastos nila sa entourage nila, sa security and everything sa pinibigay niya. Ang binigay nila sa mga taga-Bataan, Operation Tuli, 200 katao na bataang lalaki, at 'di ba mga lolo niya. May mga tinuli pa yata si Lisa doon ng mga lolo, 200 plus, 'di ba? Na mga lolo, tapos i-post nila sa Facebook, magaling na dahil nag-Operation Tuli, tapos namigay ng 150, naalala ko pa, 150 sacks of rice. You traveled by air? With your entourage, yung mga hayop, yung mga alipores ni Lisa, nakasinlaki na namang jelepante now. You know what I mean? So ngayon, okay.
binudol talaga tayo. Tapos sabi ni Inday, given this clear standpoint, yung sinabi ni Kuting, na dapat hindi manghihimasok ang ICC. Ayan, sinabi mo yan, Kuting, hindi po makakapasok ang ICC, tandaan ninyo. Kung ganito ang statement ni Kuting, kung magbabase tayo, so, wala naman dapat. Wala naman ako, hindi ako nag-worry. Kailangan na natin sila boljakin. Hindi man magwawag ito eh. Kung babasehan natin yung statement na ni-rephrase ni-repost na pinaalala ni Inday, so wala talaga tayong ikibahala. Yung mga like you guys, yung sumusuporta kay Pangulong Duterte, kay Sara, na wala dapat ikabahala dahil hindi papayagan ni Kuting. Dahil may statement na siya. Pero sino ba presidente nyo? Di ba si Lisa Ahas Mags at si Tambaloslos magkakasabwat sila? Baka paano pag pinisil ni Lisa yung itlog ni Kuting? Dahil tamad yan. Wala namang alam, tango-tango lang kay Lisa Smugs. Right? So, yan. Then, it's time to speak up day. Ang pagkakalam ko, hindi member ng ICC kumalas na si Tatay Dig sa panahon. Exactly. Kaya nga. Noong panahon ni Duterte, kasi sabi ni Pangulong Duterte, kailangan mayroon tayong pagkakasarinlan at natin yung ating soberenya. Patakbuhin natin yung ating justice system. Tignan mo, nung si Kuting at si Lisa nagpatakbo, okay, balikan natin. Pinakawalan ang mga non-bailable cases, katulad ni Sayarot. Okay? Pinakawalan si Chandy Ramani, ang Filipino-Indian na nahulihan ng mga pampasabog at malalaking kalibre ng barel. Yan ay mga kasama nila sa kanilang sindikatong negosyo. Ano what I mean? So, ang batas sa kanila, gusto nila, umaayon lang sa kanila. Pag maliit ka, wala kang karapatan, kahit nga may pera ka pa na you're just an ordinary negosyante. Pag wala kang kontak kay Lisa, pwede ka nilang ipatumba, literally, or ipatumba yung case mo. Katulad ng ginawa nila sa akin. Imagine mo, alam ng Jindot na yan, hinayupak na babaeng yan na nasa Amerika ako, gawan ako ng address sa Pasig para i-intimidate ako to stop me. Akala nila, mapapastop ako ng loka-loka na yan. Hindi ka magwawagi, Lisa. Malapit ka na. Okay? Nakikita ko na sa horoscope mo. Sisipsipin ka na ng uod. Yung ahas ay sisipsipin ng uod. Nakikita ko yan sa iyong, sa aking bolang kristal. I talk about, let's, salansanin natin yung horoscope mo para matakot. Alright. Kaya nag-iipon sila para may panggastos at pambayad, sabi ni Amy McCulloch. Yeah. Yan ang nakakalungkot, madam, sabi ni Ching Veles, kasi mga drug lord pinalaya na speak up din na mga drug lord, smuggler na mamayagpag. Ito namang mga nasa kongreso, ito naman nasa senado, harap-harapan, mga tambaloslos kayong lahat. Diba? Nagpapa-enjoy kayo sa sarap ng pera ng bayan. Like recently, di ba yung mga minority, congressman, member of the Congress, mga miyembro, nasa Dubai. Tapos ano gagawin nila? Kunyari, tutulong lang ng isang butil na bigas sa inyo. Pa-picture na sila. Akala mo may ginagawa. Pero ang pera ninyo sina-shopping, you know what? How much ang mga hotel sa Dubai? Nag-check ako kasi dapat pupunta ako doon kanina. No, but then, seriously, ang mahal. Sinong gumagastos sa kanila? Pera ninyo. Kaya dapat kayo mag-speak up day. Binababoy kayo ng mga hayop na to. Okay, ito. Ano pa sabi ni Inday Garutay? Inday Sara. Alright. To allow ICC prosecutors to investigate alleged crimes that are now under the executive jurisdiction of our prosecutors and our courts is not only patently unconstitutional, but effectively belittles and degrades our legal institution. It's the same, it's the same sentiments ni Attorney Vic at ni Sara. Kaya gusto nyo Savic? Sara Vic? O gusto nyo Duterte? Hindi mo alam. O gusto nyo, pwede rin, Sachong? Diba? Maghanap tayo ng si Attorney Glenn Chong, paglaban natin yan. Yan, humaharap sa, binubuwis din yung kanyang
delikado ang kanyang buhay dahil inexpose niya ang pakikipag-meeting ni Lisa Smugs sa Smartmatic. Ang dami nilang kahayupan sa bayan natin. Alright, nagalit na yung aso. Mga aso ni Lisa. Sabi ni Inday, wag nating insultuhin at bigyan ng kahiyan ng ating mga hukuman sa pamamagitan ng pagpapakita sa mundo na tayo ay naniniwala na mga dayuhan lang ang tanging may abilidad na magbigay ng katarungan at hustisya ang sa ating sariling bayan. Syukran. gusto ko si Inday pag syukran. Kaya yan yung finale niya eh. So mga kababayan, alright? Ano ang ayan. Ngayon, ano ang dito? Ayun. Recently pala si Kuting nagkaroon siya ng ayan, may mga drama siya. Situation, briefing on the effects of the 6.8 magnitude earthquake in General Santos City. May picture siya, nagbi-brief na naman siya ng ating mga kababayan. Itong si Kuting, wala talagang empathy to sa inyo. Wala tong pagmamahal sa bayan. 'Di ba? Yung mga kakilala ko, yung dati mga follower ko na kayo hindi pa kayo nagigising, na akala nyo si Maharlika ay bitter lang, sinasabi ng iba si Maharlika ay hindi nabigyan ng posisyon, ulit-ulitin ko. Iba po ang posisyon na inaasam-asam ko. Nakaano ko yun, na natitikman ko yung posisyon na inaasam ko. 'Di ba? Every week. Ano ang masasabi mo kababayan sa usaping ito? Kung meron kang reaction sa video na ito, ikomento ang iyong pananaw at opinyon sa usaping ito. God bless Philippines. Salamat po.